Talunan kayo. Sapantahin ang isang babae sa ilaw ng araw. Sino ba yung kalokohan na yan? Aoyang family ng Haicheng. Umalis dyan. Aoyang family ng Hecheng. Sasabihin ko sa'yo, akin ng babaeng to. Isang walang kwentang nilalang. Sugod. Kung gagalaw ka sa tao ng pamilya ni Aoyang. Wala akong pakialam kung taga saan ka. Ang nananakit ng babae, dapat hampasin. Umalis. Maghintay ka. Salamat ha. Asensya, pwede bang magtanong? Gawin mo lang ang mabuti, huwag isipin ang kinabukasan. Ang pagkakakilala natin, tadhana lang yan, tapos na. Sandali. Ayokong may utang na loob. UN, sasamahan kita Kung saan ka pupunta. Ako, ang maliit na Ginoo, tumakas ako sa kasal. Hindi ko rin alam saan ako pupunta. Pinilit ka rin ba ang pamilya mong magpakasal? Hindi mo alam kung gaano siya kakilabot. Parang bruha siya. Ang tulad ko, gwapo at napaka-charming. Paano ako magugustuhan sa kanya? Pareho pala tayong may parehong problema. Gawin natin ganito, sumama ka muna sa akin. Sed. Sabi mo, pareho tayong naghihinagpis. Pinilit din ako ng pamilya. Pinipilit akong magpakasal sa isang tarantado. Kaya tumakas ako papunta rito. Siguradong basura yung lalaking yon. Siguro nga, naalala ko. Nang 8 taon siya, sumilip siya sa paliguan ko. Dahil sa akin. Nabasag ang 6 niyang rib. Nag-aaral na lang siyang medisina sa Longwushan. Pwede po bang malaman ang pangalan nyo? Si Ouyang Muksue ako. Ikaw? Para saan? Bigla ko lang naalala, may kaibigan akong nagtatrabaho sa Sikshu Central Hospital. Pupunta na ako sa kanya. Saj, ihahatid na kita. Hindi na kailangan. Mahilo ako sa sasakyan. Tatakbo na lang ako papunta roon. 20 kilometro pa yon. Wala yan, mabilis akong tumakbo. Diyos ko, nakakainis naman to. Grabe, saan ko pa to nahagip? Alam mo, ang ganda nung babae. Maganda rin ang hubog niya. Bahala na. Hanapin na muna natin yung loko. Ang naughty mo naman. Aga-off na namin mamaya. Hanapin kita sa sasakyan. Miss, saan po ang office ng director? May appointment o ba kayo? Kikita ako kay Sichu Feng. Hindi naman kailangan ng appointment yan. Akala mo ba sa inyo to? Isang ospital sa probinsya lang? Gusto niyong makita ang director? Sigaw na lang kayo. Galit, umalis na, asong kalye. Gusto niyong umalis ako. Ano ba ang ginagawa mo? Tumatawa, mas bagay sa'yo ang itsura mo ngayon. Ahahaha. Sigaw, sino ang nagsisigaw sa loob ng Sichu Hospital? Jiang, nagugulat ako to. Nagtataka, grabe, saan galing ang mukha mong to? Naiyak ako to. Ako si Aoyang Mutsu. Nag-aalala, Mutsue, bakit ka nagaganyan? Nag-aakusa siya yung may gawa. Galit, hindi ko alam ang ginawa niya sa akin kanina. Tapos ganito na ako naging. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Pag-aasikasuhin kita mamaya. Banta, ang lakas ng loob mo sa Sichu Hospital na gumamit ng lason. Mukhang hindi ka marunong magpasalamat o manahimik. Mataray lason? Wala akong ginagawang ganyan. Mapanganib, kahit di ka umamin. Alam kong paano ka parusahan. Sigaw, security, security, security. Ano ba ang ginagawa niyong mga tanod? Pinapasok niyo na lang kahit sino. Galit, sakpin niyo yang taong yan. Tumatawa, susunod, ikaw na. Nagugulat, ha, oh. Ano ang ginawa mo sa akin? Maluwag, wala akong ginagawa. Sinlyado ko lang ang mga ako points sa ilalim mo. Sa susunod na gusto mong gawin yan, baka hindi ka na makakaya kahit gusto mo pa. Bakit kayo nakapaligid doon? Ano ba ginagawa ninyo? Ayaw na ba ninyong magtrabaho? Director. Gumugulo ang batang ito sa Sichu Hospital natin. Tapos, sinaktan pa ang mga katropa ko. Sino ang may lakas ng loob? Maggulo sa teritoryo ng pamilyang Sichu. Probinsyano. Bitawan mo ako agad. Baka kung makipag-usap ako sa direktor at magrekomenda ng maganda para sa iyo, hindi kanya ipapabali ang mga binti. Feng, ang mga tauhan mo, talagang napakagaling, Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dito? Para masundo sana kita, no? Ay, hindi ko yan kayang gawin. Pahihirapan na rin ako sa labas, halos ipatapon ako. Bulag ba talaga ang mga mata ninyo? Kuya ko pa ang sinubukan ninyong gipitin. Punta kayo sa finance ngayon, kunin ang sweldo ninyo at mag-alis. Kung makita ko pa kayo uli, ibabalik ko kayo at itatapon sa daga. Kuya, tara sa opisina, mag-usap tayo. Kuya, totoo bang tumakas ka sa kasal? Wag mo na yan, yung importante. Utang muna, pautang ka muna sa akin. Pabor, pahatid mo muna ako dito magtago. Kuya, ikaw pala ang pinakamataas na pamilya dito sa Dumain. Ang tagapagmana ng pamilya Liu, tapos humihingi pa ng pera sa akin. Kakababa ko lang mula sa bundok, walang dala kahit anong gamit. Naka-freeze ang card ko, kuya. Mukhang nalaman na ng lolo ko. Sasabihin niya darating daw ako. Kuya, paano kami mabubuhay sa 200 pesos na to? Mag-isip ka ng paraan kumita. Sa paggasta at pagkita, sanay ako. Grabe ka naman. Akala mo sinayang lang taon ng kuya mo. Nandun lang sa bundok ng walang kabuluhan? Ngayon marunong na akong maraming bagay. Pwede mo akong ituring na isang adiwang tao.
Kuya, lalo kitang hinahangaan. Tingnan mo to. Mga bodyguard na may kakayahan, mag-apply naman. Ayaw ko, kuya. Hindi importante ang ginagawa mo. Ang pinakamahalaga ay, ang mga tagapagmana ng pamilya Lu ay dalawang magkapatid na babae. Ayos, ganyan na lang. Kuya, nako. Ang dami namang nag-apply bilang bodyguard. Sobra na ba? Oye, bata. Huwag mo sabihing pupunta ka rin para kumuha ng trabaho. Kuya. Nag-apply ako bilang tagalinis, hindi bodyguard. Mga tagalinis, paluwagin nga ang daan. Tara mga tao, magbigay daan muna. Nag-apply ako bilang cleaner. Tawiran naman, nag-apply ako bilang cleaner. Tigil ka diyan. Hinto ka. Mga boss, mga lodi, pakikinggan nyo naman ako sandali. Ngayon mo palang nalaman na kami ang mga boss. Kanina takbo ng takbo, bakit tumigil ka? Ikaw nga, makikipagsabayan sa amin sa pwesto ng bodyguard. Mga tropa, hagurin nyo yan. Ang galing-galing ko naman. At ang lungkot-lungkot ko naman. Boss, kung ang galing mo pa, bakit takbo ng takbo kanina? Nagpapalakas lang ng loob. Anong alam mo dyan? 8. Naghanap ako ng fiance para sa'yo. Ngayon, ingnan natin kung paano pa makakapilit ang Feng Sifan para ipakasal ka sa kanya. Jia, naglalaro ka lang ba dito? Nasa kamay pa rin niya ang buhay ng tatay natin. Pero 8. Gusto mo ba talagang pakasalan ang Feng Sifan? Ayoko naman. Pero ang tatay natin nasa ospital pa. Naghihintay siya doon para iligtas siya. Dead end na ba talaga ito? Boss, nag-apply ako bilang bodyguard. Di ba? Inasikuso ko na ang mga nasa baba. Ngayon, sa akin na sigurado ang pwesto. Di ba? 8. Tignan mo ang suot niya. Ang marumi at pabigat-pabigat. Pero ang hisura naman niya, medyo pogi pa. Ang galing din ng galaw niya. Siya na lang. Sige, ikaw na ang magdesisyon. Bodyguard. Talaga, puno na. Impossible. Sino yon? Tawagin mo na siya. Ako, gusto kong subukan siya. Bodyguard na, puno na ang kwalipikado. Pero, may mas mabuting option ngayon. Tatanggap ka ba ng trabaho? Anong trabaho? Maging bayaw ko. Ha? Ano yan? Ayoko yan. Paano mo ako basta-basta bibigyan ng papalit na fiance? Panloloko to, hintayin mong makalusok muna, saka natin ayusin. Ayun, mura na para sa'yo diba? Hindi pwede, dalawang trabahong sabay to. Double ang sahod. Ikaw. Ang chairman na si Feng Sifan ay nasa ibaba na. Sige, okay, 2 baso. Hindi pwede. Hindi pa rin ako kumbinsido. Hindi natin siya kilala. Ano ba talaga siya? Darating na ang karantado. Magitiis ka na muna, pansamantala mo siyang gamitin. Tara. Umupo ka. Umupo. Sige, umupo ka. Hoy Lujaja, ano ginagawa mo? Kung maggapanggap, dapat buong buo. Pakinggan mo ako, umupo ka dyan. Yakapin mo ako, seryoso lang. Panatilihin mo tong pose. Huwag gumalaw o babawasan ko ang sahod mo. Huwag kang gumagalaw ha. Huwag mo akong abusuhan. Pasok ka na lang mag-isa. Si Jiaya pala. Magkakilala kang mahinhin naman. Nasaan na ang ate mo? Pasensya na po. Nasa loob lang ang ate ko. Pumasok ka na agad. Sej. Lu Wiwi, nanito na ko para sunduin ka. Wiwi. Sino tong probinsyano? Bitawan mo na ko dyan. Di ba sinabi mo na huwag akong magbitaw? Feng Xiao, nakita mo na rin. Siya ang fiancé ko. Ano ba pangalan mo? Kumusta? Ako si Liu Yu. Mamamatay na pulubi, han ka pa magkamay. Hindi ka karakat dapat. Ito, 10,000 piso. Kunin mo ang pera. Alis ka na agad dito. Kung hindi ako mag-alang-alang na ipawala ka. Akala nilang mapapalayas nila ako sa 1-0, 0-0-0 lang. Sobra namang minamaliit ako ni Feng Sifan. O baka sa tingin ni Feng Sifan, si Li Weiwei ay nagkakahalaga lang ng 1-0, 0-0-0. Ikaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Wiwi, hindi ganyan ang sitwasyon. Tama na, Feng Sifan. May napapangako na akong nobyo. Pakialis ka na agad. Li Wiwi, ako ang anak na ginoo ng pamilyang Feng sa Haicheng. Bakit hindi ako dapat mas mataas kaysa sa pulubi na yan? Tinulungan ko kayo sa lahat dahil sayo. Ang pamilya Lu, nagwaldas pa ng malaki at ginamit ang koneksyon nila. Nag-hire pa sila ng dayuhang Western doctor, isang eksperto sa neurology. Si MR Bill, dala niya ang espesyal na kagamitan, at mga espesyal na gamot. Dumating para gamutin ang ama mo. Ganyan ba ninyo ako binabalasan? Magbigay ka ng presyo, bibilhin ko yan ng mahal. Akala mong para sa pera lang ako. Totoo ang nararamdaman ko para sayo. Hindi mo ba nakikita? Ang deep romantic na imahe ni Feng Sifan, hindi bagay sa'yo. Nakikita ko ang paglalakad mo, parang susuko ka. May walang buhay ang tingin ng mga mata mo. Halata, parang may kahinaan ka sa katawan. Sa palagay ko, dapat mong hayaan si MR Bill na muna siyang magpa-check sa'yo. Baka may sorpresa pa. Ikaw, inaalipusta mo ako. Maniniwala ka ba? Ako, ibabasag ko ang mga binti mo.
Hindi ako maniniwala kay Feng. May lakas ba kayo? Dito. Ito ang kumpanya ko. Ito ang mga tao ko. Sino nang maglakas loob kumilos? Lu Weiwei, tinutulungan mo yang pulubi. Bilang isang tunay na lalaki, hindi ako kailangan tumayo sa likod ng babae. Huwag sayangin ang oras, sabay kayo. Hoy, may tapang ka ba? Gusto kong makita ang buto mo. Kasing tigas ba ng bibig mo? Gawin ninyo siyang pilay. Tuloy pa ba kayo? Kung hindi kayo lalaban, uwi na lang ako sa misis at matutulog. Qiangzi, anong ginagawa mo? Sulong, kung mapatay siya, sasagutin ko. Ayaw nyo na bang gawin? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko? Sulong, Binata, medyo kakaiba to. hindi ako makagalaw. Parang hindi rin ayos ang mga tauhan mo. Mas walang tibay pa kaysa sayo. Baka ikaw na mismo ang susubok. Sasabihin ko, babangga ko sa'yo. Ikaw ba, atake sa akin? Anong sabi mo? Ikaw. Sa Luwewi na yan. Naglakas loob na nagpaalipusta sa akin. Maghanda kang kunin ang bangkay ng tatay mo. Ano ngayon gagawin natin? Sa buong larangan ng medisina ng dumain, walang sinuman ang makakagamot sa tatay ko ng neuronal necrosis. Ang nag-iisang pag-asa ay nasa kamay ni Feng Sifan. Sasabihin nilang isang santo ang may kakayahang magligtas. Mukhang ako, ang maliit na Ginoo. Kailangang maging santo ngayong araw. Huwag kang umiyak. Dalhin mo ako makita ang tatay mo. Baka may magawa ako gamit ang tradisyonal na gamot. At may ligtas ko siya. Tatay, uminom ng gamot. Tito. Feng Sifan. Anong ginagawa ninyo? Yung doktor at yung espesyal na gamot na hinahanap mo. Nahanap ko na. Sayang naman, ang mabuting anak mong babae ay nag-isip na sanay matagal pa ang buhay mo at ayaw ka. Sinasamantala mo ang kahinaan ng iba. Emmy, Ang dalawang anak mong babae, alagang napakaganda ang kapalaran nila. Isa ay banayad at kaakit-akit. Isa naman ay pilyo at kite. Nagkakapagod ako para ihanda ang gamot para sa iyo. Hindi pwedeng sayangin lang ang pinaghirapan ko. ako si Feng Sifan, ang dalawang anak ninyong babae. Maliban kung pumayag sila. Kung hindi, mas mabuti pang mamatay na ako. Hindi ko sila pwedeng pilitin magpakasal sa'yo. Si. Magaling. Feng Sifan, bakit ka nanito? Mukhang si Feng Sifan. Hindi ka pa ba nabugbog ng sapat? Anong balak mo? Sasabihin ko sa'yo. Ito ang nag-iisang gamot dito sa buong rehiyon. Para sa neuronal necrosis. Huling pagkakataon ko sa inyo. Pakakasal ninyo si Luwiwei sa akin. At talikuran ko na ang nangyari noon. Papatawarin ko na yan. Kung hindi, Ay, huwag. Weiwei, huwag mag-alala. Titingnan ko muna ang tiyuhin mo. Ang mga doktor ngayon, hindi na talaga kagaya noon. Isang simpleng neuronal necrosis. Tapos wala silang magawa. Kaya kung gamutin ang sakit ng tiyuhin ni Weiwei, hindi na kailangan ang mga kalat na western na gamot. Ok na ang tradisyonal na acupuncture. tradisyonal na acupuncture. Mga piting na karayom lang naman. Makakagamot pa daw yun. Pulubi ka. Ano, sisirain mo na lang ba ang langit? O sige, atayo na lang ako rito. Tingnan natin kung paano mo siya papatayin gamit yan. Anong panahon na to? Mga iniwang bagay ng ating mga ninuno. Sobrang lipas na yan. Tusok na. Bilis. Patayin nyo na ang matanda. Makakapiling ko na ang maganda. Haha. Sasabihin ko sa'yo. Sabi ng hukom ng impyerno, mamamatay sa hating gabi. Ako, hayaan ko pang mabuhay hanggang madaling araw. Ay naku, kalokohan to. Tumahimik ka na. Dali, patayin nyo na siya. Gusto kong maki-enjoy sa handaan. Feng Sifan, umihi ka na. Sa mukha mong marumi. Gagawin mong asawa ang ate ko. Managinip ka na lang. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Talaga bang kayang pagalingin ang sakit ng tatay ko? Lu Weiwei. Ang kondisyon ng katay. Ikaw ang nakakaalam nito na mabuti. Payo ko lang sa'yo. Mas mabuti kung pakasalan mo na ako. At least, mapapanatili kong buhay ang tatay mo. Kung mamatay dahil sa aong yan, mapatay na siya. Masyado ng huli para magsisi. Huwag kang mag-alala, hindi ako titigil. Kahit si Haring Yama, di pa tatanggapin siya. Lu Weiwei. Tingnan mo, lalo lang naghihirap ang tatay mo. Ano sabi mo? Sana sumunod ka na noon, mas maganda sana. Hindi na kailangan. Umanaw na siya. Napaka-ignorante mo. Hindi mo ba narinig? Kailangan munang sirain bago magtayo. Sasabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba kung itusok ko ang huling karayom? Agad. Muling bubuhay. Yabang. Sige, ipagyabang mo lang. Dali, tusukin ninyo siya. Tutusukin na. Hinhintay ko to. Magkakasal kami. Hahaha. Ayos ka na. Grab. Paano yan possible? Puno ako ng lakas. Mas magaan ang pakiramdam. Parang hindi ito panaginip. Mukhang iyon nga ang iniwan ng ating mga ninuno. Epektibo talaga. Feng Sifan, ano sa tingin mo? Grab. Buti hindi ginamit ang gamot mong kanluranin. Ikaw. Pwedeng patayin ng gamot mo yan. Lu Weiwei. Huwag mong akalain na dahil sa faience mo na medyo may kakayahan na akalain mong lalaban sa pamilya Feng. Pagsukatin mo muna kung ano ang kaya mong gawin. Alis na.
Manggagamot na himala. Talaga, himalang manggagamot. Kanina, sinabi niya. Sabi niya, ikaw ang fiancé ni Luwewe. Tama, tatay. Ako ang nag-asikaso para sa kanya. Anong pangalan mo? Liu Yu ang pangalan ko. Liu Yu. Mukhang siya ang panganay na binata ng pamilya Liu sa kabisera. Nag-aral siya ng medisina sa Longhushan. Totoo pala. Tatay, kasalanan ko ang lahat nito. Ngayong beses, ang pamilyang Feng. Tiyak na hindi nila tayo papalampasin. Emil, malit na pamilyang Feng lang yan. Huwag kayong mag-alala. Pero, totoo bang kayo dalawa ay naka-engage na? Tatay, hindi mo pa ba ako pinaniniwalaan? Tumahimik ka. Hindi kita tinanong. Emie. Kung ganoon, kayo dalawa. Humalikan kayo sa harap ko. Kaya lang maniniwala ako. Naku! Ang laki ng lugi ko. Ito ang unang halik ko. Sa harap ko pa. Kahit isang halik, wala man lang. Emil. Sa harap ko pa. Hindi mo man ako hinalikan. Emil, niloloko ninyo kami. Anong ginagawa mo? Amy, Lolo, kanina hindi ko napansin. May problema sa puso mo. Baka mali ang pagkakacheck ko. Titingnan ko po ulit kayo. Okay na po. Luwewe, matanda na ang tatay. Dapat na siyang mag-enjoy. Kayo ninyong dalawa, magsikap kayo. Bigyan ninyo ako ng apo na lalaki agad. Hindi basta ibibigay ang genes ko. Kailangan magdagdag ng pera. Sino ba ang kukuha ng genes mo? ikaw, pervert. Hahaha. Ay, bagay na kayo. Liu Yu, saan ka nakatira ngayon? Haha, Magkasama kami. Nakatira kami magkasama. Oh. Ayos yan. Bigyan ninyo ako ng apo na lalaki agad. Tatay, Luwewe. Maraming pagkakataon. Darating yan kahit kailan, kahit saan. Hindi mo laging matatagpuan. Liu Yu. Bukas, sumama ka kay Luwewe. Sa opisina at magtrabaho. Para paminsan-minsan. Matulungan mo akong mag-check. Ayan, ayos na. Itong sakit na to. Pinahirapan talaga ako. Kailangan kong lumabas at huminga ng sariwa. Kung makakasama si Liu Yu. Ang buong pamilyang Feng. Emil. Ano ba sila, parang walang kuwenta? Boss Lu, usap tayo muna. Benta ko ang talento ko, hindi ang katawan ko. Pinapapasok mo naman ako bilang magiging fiancé. Tapusan pa ang cohabitation. Salungat yan sa prinsipyo ko dati. kung hindi dahil sa tatay ko. Sana pinatalsik na kita. Ulitin ko ha. Hindi tayo magkokohabit. Tinutuluyan ka lang pansamantala sa bahay ko. Ako, kahit papaano, ay isang napakahalagang tao. Sinasabi mong pupunta ako sa bahay mo bilang live-in na manugang? Walang tsansa, hindi ako papayag. Ano bang kailangan mo para pumunta? Maging fiancé mo, pwede. Tumira sa inyo, pwede rin naman. Kailangan dagdag bayad. Gago ka. Maghihintay ka dito sa akin. Bibigyan kita kada buwan. 400,000, ayos na ba? 800,000. Overtime, hiwalay. Kulang kahit 1 piso, hindi ako pupunta. Gago ka. Huwag kang magkunwaring inosente pagkatapos makinabang. Sage, alis na ako. Ay. Ayos, deal. Sage, honey, ikaw na ang magmaneho. Doon ka natitira mamaya, yung kwarto na iyon. Okay. Tingnan mo, bagong pajama ko. Ah. Bakit mo siya? Dinala mo rin sa bahay. Ganoon ba ang welcome sa inyo? Sobra bang open? Jeja. Bilisan, balik ka sa kwarto at magpalit ng damit. Bakit mo dinala pabalik itong walang hiya? Palagang dinala mo siya rito. Hindi ko rin gustong pumunta rito. Pinilit ako ng ate mong tumira kasama niya. Hindi pwede, hindi ako pumapayag. Kung ako lang ang pipili, wala siyang lugar dito. Kung siya ang pipili, wala naman akong lugar. Di dahil sa utak mong pala. Si Papa ang nagpasok sa kanya dito. Hipag, mula ngayon, magandang magkakilala, ingat na lang kayo. Hindi ko alam. Ikaw, walang hiya. Anong ibinigay mo kay Papa? Anong nilagay mo sa kanya? Pero babalaan kita. Huwag mong subukang gayahin ang kapatid namin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ano ka pa? Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na dyan. Gutom na ako. Sasabihin mo sa akin na ako ang magluluto. Ha? Ako'y bisita. Akalain mong ipapagawa mo sa bisita ang pagluluto. CJ. Ako na ang magluluto. Magluto ng marami, malaki ang aking gana. CJ. Ako na ang magluluto. Magluto ng marami, malaki ang aking gana. Ang ama ay sobrang natuwa sa kanya. Akala lang namin naghahanap lang ng may-ari ng bahay. Para naman makalayo sa panggugulo ni Feng Sifan. Ngayon, mukhang hindi na sapat yun. Bakit si tatay namin? Sobra siyang trip sa amang yun na pulubi. Ewan ko rin, ate. Anong ibig sabihin nun ang alam ko? Hay, sige na. Ayoko na mag-isip ng sobra.
Bukas kailangan ko pa siyang dalhin sa opisina. Ha? Dadadalhin mo siya sa opisina. Tatay nagpapaalala na dalhin ko siya magtrabaho. May plano na ako. Sumama ka sa akin. Kausapin kita sandali. Tungkol sa mga gawain ng kompanya natin. Hindi ba pupunta ka sa opisina ni Ed? Sa kumpanyang to, pareho kaming may tinik ni Ed. Magkasing boses kami ni Ed. Tara na. Sage, ako na. Ang katawan niya. Hindi na talaga. Di ko na mapigilan sarili ko. Suntukin mo yang gago. Liu Yu. Gago ka, Liu Yu. Hindi ka na makakawala sa akin. Liu Yu, bilang isang lalaki, paano ka makakaharas ng babae? Sige na nga. Tinanggal na kita sa trabaho. Umalis ka na. Ako pa ang totoong biktima dito. Tinanong mo, Umalis na siya. Paano mo ipapaliwanag kay tatay? Sige, ganito na lang. Ibigay mo siya sa akin. Ayusin ko para sa kanya. Ng trabaho. Na magaan at komportable. CJ, Galit, nakakahiya kang gagawin. Gago. Ito na ang bagong trabaho mo. papagawa mo sa akin ng pagwawalis ng banyo? Wala nang ibang bakanteng posisyon sa kumpanya. Alagang wala. At yun, pagwawalis ng banyo pa rin. Ako pa nga ang naghirap. Na ipinaglaban ito para sa'yo. At ngayon ikaw, papagawa mo ako ng walis banyo? Mapagmataas, ayaw ko na to. Ibigay mo ang sweldo ko kahapon. Hindi ka pa naman opisyal na nag-umpisa magtrabaho. At natitikman mo pa ring humingi ng sweldo. Sage. Tibay mo. Ay nako. Liu Yu, hindi mo inasahan na tatadarin kita. Emye. Liu Yu, gamitin mo yung brush na to. Imported to na kubeta. Baka masira kung mali ang gamit. Hindi namin kayang magbayad ng danyos. ikaw. Mga sulo at gilid nito, kailangan mong linisin lahat. Lehitimong kumpanya kami. Kuskusin mo, dito, at doon din. Sandali ha, titingnan ko. Hindi malilinis. Huwag mag-isip na makakauwi. Anong klaseng gawain nito? Ako, ang panganay ng pamilyang Liu. Hindi akalain na mapapadpad ako sa paglinis ng CR. Sinabi kong ang pervert na iyon ang maglinis ng CR. Hulaan mo, hindi siya umalis. Palagang naglilinis siya ng CR. Haha. Jia, naisipan ko. Baka bigyan na lang natin siya ng pera. Pahintulutan na siyang umalis. Sapagkat kahapon, isinalba niya ang buhay ng tatay natin. Bakit biglang kinatanggol mo siya? Yung pervert na yan, hindi mo naman siya nagustuhan. Di ba? Bakit bigla? Ganon mo ba siyang ipinagtatanggol? Yung pervert, hindi mo naman siya nagustuhan. Di ba? Paano naman yan? Ganun lang ang pakiramdam ko. Siya nga, lalaking lalaki pa naman. Naglilinis pa ng banyo. Siguro walang pera nga siya. Boss, nagugutom ako. Pwede bang advance ang sweldo ko? 3 araw ang trial period mo. Walang sweldo sa probation. Usapan na lang pagkatapos ng 3 araw. Huwag kang sobrang abusado. Hoy, ikaw na itong bastos. Ako pa ang pinagmamasama. Babawasan ko na yan sa sweldo mo. Uy, Jia. Uy, Kain tayo mamaya, kami ang magbabayad. Para pasalamatan ka kahapon. Sa pagligtas mo sa tatay namin. Ma'am. Anong meron kayong mainam na ulam? Ang pinakamagandang drinks at ulam. I serve nyo lahat dito. Tingnan mo yung dyan. May 2 magaganda. Ang ganda nga niyan. Miss, samahan mo kaming kumain. Okay ba yan? Tapos na kaming kumain. Kayo na lang ang kumain. Miss, huwag munang umalis. Pagkatapos ng kain, dadalhin namin kayo sa magandang lugar. Ibabawi namin sa inyo ang lahat. Sige na, okay ba yan? Kuya, Taga-anong bundok ka? Lakas ng loob mong pakialaman ang negosyo ng boss. Boss, masarap itong isda. Isa pa. Patay ka ba? Hindi mo ba nakikita na sinipa ang boss mo? Bakit di ka lumapit? Papapatayin kita, tantadong taga-baryo. Naghahanap ka ng patay. Nakikita ko naman, bata. Mukhang sanay ka rin lumaban. Huwag kang magtaka kung hindi ka bibigyan ng sansaniskar. Kung ikaw, ngayon, lumuhod ka at mag-sorry. Papabayaan kita. Huwag sayangin ang oras. sabay na kayo. Bukidero. Ngayon, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad, magyuko ka. At ibigay mo ang babae mo sa akin. Baka palampasin kita. Huwag sayangin ang oras. Mainit pa ang pagkain ko. Bilisan kayo. Liu Yu, salamat sa'yo ngayon. Kumain ka pa. Tigil. Huwag mong akalaing isang ulam lang ay sapat para ako'y mapatahimik. Kailangan dagdag bayad to. Alam ko namang hindi ka ganoon kabait. Gahaman ka. Tatay, saan kayo pupunta? Tatay, bibili lang kami ng order mo. Tatay, may utos ka ba? Sabihin mo, sino ang nagsugo sa inyo? Tatay, wala. Hindi ko dinalhin ang salamin ko ngayon. Walang nagsugo sa akin. Ayoko, masakit. Sige na, kalimutan na natin. Baka naman. Nagdaan lang talaga sila. Lu Wiwi.
Ano na ang desisyon mo? Feng Xifan. Ano nang ginagawa mo dito? Ah, wala kang kwenta. Ikaw ang sumisigaw kanina. Ano naman? Akala mo ikaw ang sumisigaw. Ang ingay mo, umalis ka na. Feng Xifan. Sinabi ko na. May fiant na ako. Kaya kahit anong paraan ang gamitin mo. Hindi ako sasama sa'yo. Iyan lang ba ang kaya mo? Prinsip ng kalabuan. AM, Emye, ikaw. walang kwenta. Lahat sila walang kwenta. Miss, may problema. Anong nangyari? Muli nagpadala na naman ang tatay ko ng mga tao. Ang kasal ninyo ni Liu Yu, nagkaroon ng aberya. Maaring hindi na matuloy. Ang kasal ninyo ni Liu Yu, nagkaroon ng aberya. Maaring hindi matuloy. Ayos yan kung hindi matuloy. Sige, sabihin mo anong aberya yon? Miss, si Liu Yu naman, baka hindi kanya nagustuhan. Sabi ni Fubo, yung sinugo ng tatay para sunduin siya. Tumakas siya sa kasal. Hindi siya interesado sa akin. Isang walang kakayahang tao. Isang mayamang inutil at bastos. Hindi siya interesado sa akin. Sabi ni Fubo, umakyat siya sa bundok para hanapin ang matandang manggagamo. Pero sinabi ng matandang manggagamo, nang marinig ni Liu Yu, kailangan niyang ikasal sa'yo. Hindi na niya naipak ang gamit. Tumakas na siya. Ako lang Aoyang Muksue. Hindi tumitingin sa iba. Walang makakatanggi sa akin. Bingsui, ibigay mo ang profile niya sa akin. Opo. Siya yon? Liu. Hahabulin kita. Ibabalik kita. Isisipa pa kita uli. Para mawala ang puot sa puso ko. Boss, nilinis ko na lahat ng banyo mula ika-negatibo, 1 hanggang ika-negatibo, 12 na palapag. Tapos na lahat ang pagpunas ko. Suriin mo na. Hoy, kuhanin mo yan. Ikaw, pervert. Hindi ako natatakot. Ibabawas mo ba ang sahod ko? Pinapa-inspeksyon lang kita. Ang bah naman. Kunin mo yan. Hindi ko nababawasan ang sahod mo. Kailangan ko pa bang maglinis bukas? Hindi na. Hindi ka na kailanman magwawalis. Kunin mo na yan. Dali. Sige, magpapahinga na ang maliit na Ginoo. Hanapin mo ako pagkatapos ng trabaho. Hoy, gago ka. Anong maganda sa asong probinsya na yon? Hinabol ko siya ng 3 taon. At hindi lang yan. Nagastos ako ng malaki para maghanap ng gamot para sa tatay niya. Pero hindi man lang ako pinapansin ng babaeng yon. Feng Xifan, pareho lang lahat ng babae sa mundo. Nagamit mo na lahat ng dapat mong gawin. Pero ang paraan sa kama, hindi mo pa ginamit. Mas mabuti siguro. Kunin mo muna siya. Agkatapos, papatalunin mo siya ng tapang mo. Ang babaeng iyon, hindi siya dapat palakihin. Aoyang Mutsu, bakit ka nandito? Kamakailan lang. Dumating si Liu sa ospital ninyo, di ba? Liu Yu. Ang napakayamang lalaking yan. Bakit naman pupunta sa kumpanya ko? Si Chu Feng, alam mo kung sino ang tinutukoy ko? Sabihin mo na saan siya? Aoyang Mutsu, huwag mo akong pilitin. Hindi, kahit patayin ninyo, hindi ko gagawin. Hindi ko isusuko ang kuya ko. Kung ganoon, sabihin mo sa ulo na yun. Ako si Aoyang Muksue, ang kanyang nakatakdang nobya. Gustong tumakas sa kasal. Kailangan niyang hingin ang pahintulot ko. Kuya, bakit mo inaway ang maling tao? Pinagalitan mo si Aoyang Mutsu. Alam ko na sa'yo, bata ka. Kasama ka ni Liu. Wiwi Model Agency. Nandito ba si Liu rito? Bingsue. Tingnan mo nga para sa akin. Wiwi Model Agency. Pest ka, dalaga. Sabi na, huwag papayagang maglinis ng CR ang maliit na Ginoo. Ako yan. Banta, mamamalas ka rin, mamaya o bukas. May nangyari kay kuya. Aray, anong bango ko to? Fengzi, bakit nandito ka? Alam ni Aoyang Mutsue na tumakas ka sa kasal. Kung alam na niya, alam na niya. Hinding-hindi ako pakakasalan yan kahit patayin ninyo ako. Kuya, tumakbo ka na. Dali, tumakas ka. Hindi mo pa alam. Noong nakaraan, may anak ng isang dayuhang magnate. Naabala niya, hindi pa umaabot ng kalahating buwan. Nawala na ang bilyon-bilyong halaga ng tao. Lahat na ubos. Ganyan siya kapangyarihan? Kuya, tumakbo ka na ngayong gabi din. Pupuntahan kita ngayon para samahan ka. Ang kuya mo rin pala. Isang taong sikat na naglalakbay sa mundo. Natatakot sa isang babaeng palasimba. Hoy, Gago ka. Nasa Royal KT kami. Arantadong bruha. Halika na. Huwag ka nang tatakbo. Hindi ka na makakalayo ngayon. Natatakot siya at tumakas dahil kay Aoyang Mutsu. Feng Xifan, noong nakaraan yon kasalanan ko. Ngayon, hindi na maulit ang pagkakamali. Pagkatapos, ang 2 babaeng yon, susunod lang sa'yo. Hahaha. May alam ka naman pala, gago. Kunot mo na lang at kuha mo na. Salamat, Feng Xifan. Sige, susundo kita bukas ng umaga. Noong nakaraan, yung taga-bukid na yun, sinira ang plano ko. Ngayon, tingnan natin paano katatakbo. Sa huli, ang mga babae ng pamilya Lu, mapupunta pa rin kay Feng Xifan. Anong ginagawa mo? Jia, gising ka na. Jia. Huwag ka nang lumaban. Ngayon, ikaw na ang nakalaan sa akin. Ikaw, babaeng yan. Bulag ka ba? Yung tarantadong si Liu Yu. Ano ba siya? Anong kwenta niya? Inagtripan pa niyang agawin ang babae ko. Huwag kang tumingin ng paawa sa akin. Tumingin ka sa akin. Ngayon, ikaw at ang kapatid mong babae ay pag-aari ni Feng Xifan. Wala sa inyo ang makakatakas.
Hahaha. Ah. Hehehe. Ikaw na naman, taga-bukid. Sinira mo uli ang plano ko. Scar, bumaba ka rito. Feng Zifan, sinong umalabot sa'yo? Siya. Nga. Ikaw. Bakit ka nanginginig, ha? Kunin ninyo siya. Lu Weiwei, hindi kita hahayaan na magdusa ka ng walang dahilan. Sulong, ikaw, umakyat ka nga. Akyatin mo siya. Gawin mo na. Atayin mo siya. Bibigay ko sa'yo ang 2 milyon. 500. 5 milyon. Sulong nga. Ah. Anong balak mo? Sasagutin ko ito sa'yo. Lahat dito may CCT. Kung tatangkain mong sakan ako, hindi ka rin makakaluso. Alam kong sinabi ko na sa'yo, kung may problema, ako ang lapitan. Inaapi mo ang isang babae. Akala mo ba mahaba ang buhay mo? Ako si Feng Zifan, ang panganay na anak ng pamilyang Feng ng Jingdu. Hindi mo ako magagawa ng anuman. Yung master ng pamilyang Feng. Ang pamilyang Feng ng Jingdu, sa tingin ko, hindi sila karapat-dapat kahit mag-ayos ng sapatos ko. At ikaw pa, wala kang anumang prinsipyo pagdating sa pera. Nagpapanggap ka pa na patay? Lu Weiwei, ibabalik kita sa bahay. Jiajia. Hindi pa nasagip si Jiajia. Ang tanga ko, paano ko nakalimutan ang babaeng iyon? Pasensya na, nakalimutan kita. Gago ka. Ibabawas ko sa sweldo mo. Naku, Diyos ko. Baba na ako. Bakit ang ate ko ang hawak mo? Bakit ako ang nakasandal sa likod mo? Hindi ba ako kasing ganda ng ate ko? Baba ka na. Magpakatino ka, ha? O itatapon kita. Gago ka. Hinagod mo pa ang puwek ko. Nakaskirt pa ako. Baba ka na. Liu Yu. Feng Zifan at mga kasama niya. Hindi ba mauwi yan sa pagkamatay? Hindi. Pagkalipas ng 3 oras, kusang bubukas ito. Konti lang mas malala ang pinsala. Anong pinsala? Sila, mula ngayon, hindi na nila kayang saktan ang ibang mga babae. Pero karapat-dapat lang sa kanila. Salamat sa iyo ngayon. Sa pagligtas mo sa akin at kay Jiajia. Ako ang magiging asawa mo. Ginawa ko lang ang kaya kong gawin. Alay, gago kang bastos. Huwag mong kalimutan, nagpapanggap ka lang. Nag-aarte ka lang. Ikaw na pilyang babae, wala kang alam. Tinatawag ko ito na pagiging profesional. Pwede ka bang umupo? Kung hindi, tumayo ka at lumayo. Tatay, Bakit ka bumalik? Hindi na ako babalik. Liu Yu, dito hindi mo alam kung gaano siya nagdusa. Magsalita ka. Kayo dalawang yon. Bakit ninyo pinapagawa kay Liu Yu maglinis ng banyo? Tio, ako mismo ang nagboluntaryo. Wala itong kinalaman kay Lu Weiwei. Basta masaya si Lu Weiwei, gagawin ko kahit ano. Lu Weiwei, Liu Yu, siya ang manugang ng pamilyang Lu. Siya ang magiging asawa mo. Huwag ka ng sobrang pabaya. yung walang hiya niyang lalaki. At akalaing pakakasalan si ate ko. Managinip ka. Yung walang hiya niyang lalaki. At akalaing pakakasalan si ate ko. Managinip ka. Lu Jiajia, lalo na ikaw. Simulan gayon, huwag kang masyadong gumalagala sa harap ni Ed at ni Liu Yu. Bigyan sila ng konting espasyo. Ngayong gabi, huwag kang matulog kasama si Ed. Sa isang kwarto, pabayaan si Liu Yu na lumipat doon at matulog. Ano? Bakit sasama pa siyang matulog? Tumahimik ka. Hindi na kayo mga bata. Dapat unahin ang pamilya. Magkaanak na kayo agad. Matutupad rin ang hiling ko. Kuya, Ginoong Feng, anong nangyari sa inyong dalawa? kuya, Ginoong Feng, anong nangyari sa inyo? Kuya. Ayos na. He. Kaya ko nang gumalaw ngayon. Feng Zifan. Kaya na akong gumalaw. Nasaan ang babi ko? Feng Zifan. Wala na rin sa akin. ang hirap kumita ng pera nito. Buti na lang, sweldo next month. Para sa gastos ng pagtatayo ng paaralan sa bundok. Mayroon na tayo. Lu Weiwei. Hindi yata maganda to. Anong iniisip mo? Matutulog ka sa sahig ng kwarto ko. Ako ang matutulog sa kama. Hey. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Babalik na lang ako sa kwarto ko. Oy, magbibigay ako ng dagdag na bayad. Dagdag na 20,000 para sa isang gabi. Para sa boss, haharapin ko ang kahit anong panganib. Handa ko. Anong asal? Para sa boss, haharapin ko ang kahit anong panganib. Handa ko. Anong asal? Boss, pwede bang ibigay ninyo ng maaga ang sweldo ko? Nasa sayo na yan. Ipakita mo ang galing mo ngayong gabi. Ay, Liu Yu, bilis umakyat. Boss, hindi yan magandang gawin Bilisan mo, baka malate tayo. Boss, narito na ako. Tatay, pahinga na kami. Ayos ang katawan ni Liu Yu. Kahawig ng akin noong bata ako. Mga ganoon. Tatay, Sadya na, wala na akong ibang sasabihin. Gusto lang ni tatay na ipaalam sa'yo. Ang anak na babae ng pamilyang Aoyang Mukso, magkakaroon ng birthday party bukas. Nagpadala ng imbitasyon para sa'yo. Para pumunta kayo ni Liu Yu. Sadya na,
Ayoko na kayong abalahin. Pahinga na muna kayo. Anong ginagawa mo? Magsuot ka na ng damit, bilis. Tapos na ang trabaho mo. Balik ka na sa inyo. Anong ginagawa mo? Ano? Ano bang iniisip mo? Umalis ka na, bilis. Boss, nasipit ang ulo ko sa damit. Di ko makalabas ang ulo ko. Dito kayo, tumulong naman. Boss. Boss, Kung makakagalaw ka pa. Nasa katabi lang si Jaja. Tatawagin ko na siya, ha? Boss, gusto ko pong mag-leave bukas. AMM, Hindi pwede bukas. sa makalawa na lang. Kailangan mong samahan ako sa birthday party bukas. Ay naku. Nga pala, Liu. Kung ang galing-galing mo naman. Bakit ka pa naging bodyguard ko? Ay, ganyan yan eh. Nakatakas kasi ako sa arranged marriage ko, kaya ako nandito. Nung una, nag-utang ako sa barkada ko, pero ubos na rin pala ang pera niya. Kaya naghanap na ako ng trabaho. Kung ang galing ko naman, espertong doktor pa, bodyguard pa. Nandito ka rin pala, Weiwei. Kumusta, senior? Ito yung kasama mo. Bago to sa akin, no? Driver mo ba yan? Ah, senior. Siya yung fiancé ko. Liu. Ito ang senior ko. Zhang Shui. Liu Yu pre. Hindi ko sana sasabihin ito. Pero naman, birthday party ito ng iba. Ay naku, Tingnan mo ang suot mo. Medyo hindi maganda chon, no? Para sa mga hindi nakakaalam. Akala nila, driver ka ba ng sinuman? Ay, Pasensya na talaga. Si Weiwei namin, gusto niya ang katulad ko, tunay at walang arte. Isang simpleng driver. Gaano ba ang kita mo? Kaya mo ba siyang sustentaan? Si Weiwei ang nagpapakain sa akin. Liu Yu pre. Bilang isang lalek, hindi ka pwedeng umasa sa babae. Tingnan mo ako. Kakapasa ko lang sa Quickie Central Hospital. Attending physician agad. 1,000,000 ang taon ng sahod. hala. 1,000,000? Napakarami nun. Karaniwang attending. Ayaw naman nung ganun. Kasi, nagtapos ako sa Harvard Medical School. Kaya napakataas ng sahod ko. Lahat, kailangan mong umasa sa sarili. Di ko akalain ang galing mo. Di naman ako ganun kagaling. Ginagawa ko lang para laging karapat-dapat kay Luwewi. TSK, Ikaw, taga-baryo ka lang na nagumangat. Kuya, inaakalang akyat ka pa rito. Si Chufeng, bakit ka dumating? Hinihintay ko lang para kunin ang bangkay ni kuya. si Chifeng. Paano siya ang kuya mo? Mula pagkabata, sumunod ako kay kuya. Noon, si kuya ang pinuno ng lungsod. Liu. Sino ka ba talagang tao? Ang pinakauna sa Haicheng. Tagapagmana ng pamilya ng medisina. Ikaw pala ang alagad niya. Okay na. Tuloy tayo. Ang dalawang inutil na to. alagang binaba nila. Ang clays ng birthday party. Anong ikaw? Kung ayaw mong paluin, magpakaalis ka na agad. Hintayin mo lang. Hindi mo ba alam kung sino yung tao kanina? Makapangahas kang kasapin ng ganoon si Feng Fifan. Boss, saan naman nanggaling yang tangang to? Hindi ba ito, yung pinasok ng ospital nyo? Yung milyon-milyon ang sahod kada taon. Na attending physician, hindi mo ba alam to? Ako ba'y, taga Sichu Central Hospital. Bakit pa ko hindi? Nakakita sa'yo dati. Dahil malaki yung ospital ko. Natural di mo ko kilala. Gets kita. Ako sa attending physician, depth, ng general surgery. Size Hang Shui. Kung may kailangan ka, nagtulong sa ospital. Hanapin mo lang ako. Kapatid na Liu. Dahil kaibigan mo siya, binigyan ko pa siya ng respeto. Grabe, hindi niya alam ang butas ng kanyang pangungulubot. Sige na. Huwag mo kong sisihin mamaya. Kung hindi ko na siya papansinin sa ospital. Si Chufeng ako. Asikasuhin mo siya, subukan mo nga para sa akin. Sabi mo Quickfeng ang pangalan mo? Dong? Chairman. Ano? Ang direktor ng ospital nyo? Hindi ninyo siya kilala? Ah, Tawa hahaha. Ang ilar dito, araw-araw. Anong ginagawa nila? Paumanhin, Chairman. Nagkamali ako, hindi ko siya nakilala. Larga ka na. Huwag kang narito, nakakainis. Liu, pupunta muna ako sa banyo. Mag-usap na lang kayo. Ate, huwag kang mag-alala. Kasama ni kuya ako. Kaya relax ka lang. bakit sinasabihan mong sister-in-law, lahat ng nakikita mo? 8. Hindi naman ganun karami ng 8. Kuya, ang birthday party ni Aoyang Mutsu. Nangahas kang pumunta. Anong magagawa ko? Trabaho lang, yan ang buhay ko. Manggagawa lang talaga ako. Hindi mo pa alam, no? Aoyang Mutsu at Luwiwi, ang dalawang babaeng ito. Sila ang kabilang sa mga pinakamaganda sa Haicheng. Isa sa mga top na magaganda. Hindi sila nagpapatalo sa isa't isa. Kung si Aoyang Mutsu, malalaman na ikaw, nakasama si Luwiwi, baka gustong patayin ka niya. Oh, Talaga? 8. Talaga ba? Maligayang karawan. Liu. Para may labas ka. Talagang pinaghirapan ko para ilabas ka. Halika, sumama ka. Sino ang dadalhin mo? Siya. Hindi kita kilala. Bakit mo ako tinuturo? Hindi mo ba balak umamin?
Anong aminin? Mayabang ako. Hindi ako nangungutang. Aoyang Moksu. Mukhang ikaw ang bida ngayon. Di maganda kung aalis ka na. Ako, Aoyang Muksue, marunong ba ako sa asal? Hindi mo na ako kailangang turuan. At saka, ikaw pa, kinukuha mo ang fiance ko. May respeto ka pa pala. Ikaw nga. Nabaliw ka ba sa mga lalaki? Hindi kita kilala. Liu, ito ang lolo mo. Pumirma siya ng marriage contract kasama ang lolo ko. Hindi mo pwedeng hindi tanggapin yan, di ba? Wala na yung marriage contract ngayon. Di ba? Ilang taon hindi kita nakita, ang bilis mong gumaling. Akala mo hindi kita madadala? Liu, tinira mo ng mahigit 10 taon ang Longwushan ay pag-aaring Ouyang family. Isipin mo ang nasa bundok, mga batang kawawa. Naniniwala ka ba na isang tawag lang sa akin? Sisiguruhin kong mawawalan silang tahanan. Ikaw ano? Louis Wei. Salamat. Salamat sa pag-alaga sa fiance ko. Dadala ko muna siya. Liu, hihintayin kitang mag-drive pa uwi ako. 1 minuto. 1 segundo lampas hating gabi. Alam mo ang magiging kahinatnan. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay, babalik ako sa'yo. Galit, Liu, gago ka. Taga-baryo to. Taga-baryo to. Sino ba siya talaga? 2 sikat na babae ng Jiangcheng. Pawang umiikot sa kanya. Ano ngayon? Hindi natin siya kayang kaawain. May ibang kayang kalabanin siya. Hihi. Hindi natin siya kayang kaawain. May ibang kayang kalabanin siya. Hihi. Halika rito. Buksan mo ang pinto ng kotse. Sa pamilyang Liu, ang mga babae ay para maglingkod sa lalaki. Gusto mo ipapadala ko sila sa Longwushan? Said. Ayos na ba ako? Ganun dapat. Ah, Sa inyo naman, medyo kapareho ng bahay ni Lu Weiwei. Liu, nakakapagod buong araw. May mga dapat ayusin. Dapat tayong mag-ayos ng mga utang na to. Anong klaseng ayusin? Ako naman, sila, sumama na ba pabalik sa'yo? Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na iwan ng kasal? Dahil sa akala niya ako. Hindi ba hindi ako mapangasawa si Ouyang Muksue sa'yo? Hindi. Hindi ako swak sa'yo. Ang pinakamahalagang anak ng pamilyang Aoyang. Ituring mo na lang akong hangin. Bitawan mo na ako, pwede? Sa tingin mo ba? Sino ang mas maganda? Ako o si Louis Wei? Ang babaeng 2. Direktang death question agad. Hindi mo ba? Gusto na palagayang pasaway na yun. kahit gusto mo, wala namang magiging saysay. Kinuha na nga siya ng fiance niya. Kung gusto mo, ipaglaban mo. Lalong magiging interesting bukas. Ikaw ang pinakamaganda. Sa buong mundo, ikaw ang pinakamagandang babae. Liu, tandaan mo to. Ako si Ouyang Muksue ang tanging nagmamayari sa'yo. Kahit anong diskarte ni Louis Wei, huwag kang mag-akala na makakakuha siya sa'yo. Paalala ko sa'yo, kahit nakuha mo ang katawan ko, hindi mo makakamit ang puso ko. Akala mo ba, pipayag akong magpakasal sa'yo? Panaginip lang yan. Kung talagang sumuko ka, nawawala na ako ng gana. Ngayong gabi sa sofa ka matutulog. Bantay ka muna sa bahay. Hay naku. Anong klaseng babae to? Anong gagawin mo? Tinawag ka para kumain ng almusal. May ganitong maalagang nobya ka pa. Hindi ka pa nasisiyahan? Kontento? Hindi. Aoyang Mutsu. Maaga pa lang. Galing pa ako sa They Never Set Imperial Park. Pumitas ako ng rosas para sa'yo. Sana pahalagahan mo naman. Kain tayo mamaya. Hindi ko tatanggapin ang bulaklak na ito. Huwag mo na ring ipadala uli. Bakit? Bakit hindi ka pumayag? Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Dahil may fans na ako. Sino siya? Alisin mo siya rito. Gusto kong makita. Sinong agaw sa babae ko? Ako ang taga They Never Set Empire. Isang personal na pinangalan ng sira ko. Anong pinagmulang angkan mo? Ako ang taga They Never Set Empire. Isang personal na pinangalan ng sira ko. Anong pinagmulang angkan mo? 1 milyon. Ayusin mo ang problemang ito para sa akin. Ikaw, isang sir mula sa They Never Set Empire. Nagpapakitang gilas ka dito sa teritoryo ko. At saka, pang-asar, sino ka ba sa sarili mo? Banta, nang agaw ka pa ng akin. Anong lakas ng loob mong asarin si Tsue? Banta, tulad ng bulaklak na to, madali siyang masira. Pakinggan mo to. Si Aoyang Mutsu. Akin siya. Hindi ako bibitaw. Sedge na, alis na. Inis, busog ka na sa paghawak? May prinsipyo pa rin ako sa trabaho. Mayabang, pinagkakamali mo pa ang big boss mo. Hay, hindi pa nagbabayad. Narito ang 5 milyon. Gagamitin mo na lang. Ayaw mo na bang? Magpatayong eskwelahan para sa mga bata sa Longwushan? Kailangan ko lang ng karapat-dapat. Mas malaki ang sweldo ni Lu Weiwei sa akin. Kung gayon, wala kang makukuha. Hello, boss. Hello, Ilio. Ako to. Bakit? May kailangan ka ba? Naiwan mo ang token namin. Kung hindi mo balakunin, itatapon na namin yan. Hindi pinapayagan. Pupunta ako doon pa rin. Hindi ka pwedeng mag-isa. Pero, sasama ako sa'yo. Maraming delikadong mangyayari ngayon. Ibigay mo yan sa akin. Umalis na kayo. Hoy, ito ang gamit ni Liu Yu. Kayong pamilya Lu, may karapatan kayong kumuha ng gamit ng iba? Siya ang magiging asawa ko. Kung sa kanya, sa akin din. Ano kung fiance siya? Ag-ibig. Sino ang makakatiyak nyon? Ang ate ko at si Liu Yu. Ngunit, lahat ng ginagawa ng tunay na mag-asawa, nagawa na nila iyon. Jeja, huwag kang magsalita ng wala. TSK. May nagdidisiplina sa fiance ko.
Sana nga. Di ko kasi siya makontrol. Ang daming babaeng umaaligid. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ako, Aoyang Muksue. Bakit ako hindi mas karapat-dapat kaysa sa kanya? Louis Wei. Bakit niya siya gusto? Hindi niya ako gusto. Inaamin kong mahusay ka, pero sinabi ko na sa'yo noon. Hindi ako type mo. Pareho tayong umatras ng kaunti. Hindi ba mas mabuti kung i-cancel natin ang kasunduan? Ay, hindi. Nagkansela na ang kasal. Kung yan talaga ang gusto ninyong dalawa, Liu, kung ayaw mong gawing lupa ang Long Wushan, sumama ka na sa akin pauwi. Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo bagay. Ang gusto ko, hindi ikaw. Gusto ko si Lu Weiwei. Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo bagay. Ang gusto ko, hindi ikaw. Gusto ko si Lu Weiwei. Ang mga babae sa pamilya ni Lu, may alam talaga kung paano pumanelo. Ilang araw lang naman, pero pinapaalala pa rin sa akin na ikaw ang magiging nobya ko. Hindi naman ganyan. Kawawa ka namang walang hiya. Alam mo ba bakit gusto ni Liu Yu? Si kapatid kong babae. Hindi ka ba niya gusto? Tingnan ang asal mo, sabang at maingay. Paano mo maihahambing sa kapatid ko? Ang pag-uusap ko sa kapatid ko, ano naman yun sa'yo? Paano hindi ito usapan mo rin? Si Liu Yu, siya ay akin at ng kapatid ko. Hindi siya para sa'yo. Jia, huwag kang magsalita ng basta-basta. Sige na, hayaan nating si Liu Yu ang pumili. Liu, sino pipiliin mo? Gago ka. Ang ate ko, sobrang bait niya sa'yo. Pipiliin mo ba ang ate ko? O kipiliin mo siya? Sabi mo na, ang ate ko, sobrang bait niya sa'yo. Pipiliin mo ba ang ate ko? O kipiliin mo siya? Sabi mo na. Ako. Kung magpapakasal ang best ko, anong regalo ibibigay ko? O kaya, gagawing wedding hotel ang Long Wushan. Doon namin ihahanda ang kasal ninyo. Okay ba to? Nagmamanipula ka. Ay naku, kamakailan, nasobrahan akong gumamit ng enerhiya. Nahihilo ako. Duwag ka. May regla ka ba? Alam ko namang nagpapanggap ka. Wala kang dapat makialam. Grabe sakit, mamatay na ako. Sobrang sakit. Kaya makakasama mo si Louis Wei. Magkasama na kayo. Gago, pervert ka. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang matulog magkasama? Kaya mo ba? Regla cramps lang yan. Kailangan lang i-unblock ang mga pressure points. Bibigyan kita ng masahe. Sige, simulan mo na. Ala ko lang sa'yo. Kung magmamasahe ka, gawin mo ng maayos. Kung makulit ang mga kamay mo, putulin ko ang mga kamay mong yan. Sa tuwing wala kang galit, maganda ka talaga. Hindi ka ba nagmamasahe? Huwag kang mahiya. Pasensya ka na, pasyente ka lang naman. Uwi muna ako sa opisina. Thanks, pakitingnan mo. Ang mga CCTV malapit sa bahay ni Aoyang Mutsue. Lahat ng monitor. Alamin mo kung sino ang kumuha sa kanya. Bilisan mo. Sir Le, anong ibig mong sabihin? Pasensya na, Aoyang Mutsu. Kung hindi ko ito gagawin, paano ka makapunta dito? Pakiusap, Sir Lee. Huwag kang tumawa. Kung wala na, uwi na ako. Alam muna. Teka, sandali lang, Aoyang Mutsu. Bitawan mo ako. Mutsu. Ang tunay kong nararamdaman sa'yo, alam mo naman yon. Maraming mayayaman at deklase na babae na gustong makasama ako, hindi ko man lang pinapansin. Ano ang pakialam ko? Mutsu. Nakalap ko na ang lahat ng detalye. Isa lang siyang, walang kwentang lalaki na umaasa lang sa babae. Anong saya ang may dudulot niya sa'yo? Sa akin ka maging. Libong beses akong mas magaling kaysa sa kanya. Paano mo masasabi? Na mahirap lang siya? Sino ka para makipagtulad sa kanya? Sabihin mo sa akin, saang bagay ako mas mababa kaysa sa kanya? Sa lahat ng aspeto, ikaw ang talo. Bitawan mo. Mutsi. Ito ang pinaghandaan ko para sa'yo. Sing-sings panginggan nyo. Shuotin mo too. At takasalan mo ako. Ako lang ang karapat dapat sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Isuot mo na. Anong ginagawa mo? Isuot mo na. Bitawan mo. Anong klaseng kalat ka? Nakakapagpropose ka pa kay Aoyang Mutsue? Ilang karat lang to? Maliit pa sa nasa bundok namin. Sukat pa sa suot ni Dahuang. Dahuang. Sino yung mayaman na yan? Purong lahi. Ang asong probinsya. Ikaw. Ikaw na. Hindi nga purong lahi. May hiya pa ba? Gamit yang basura para mag-propose sa fiance ko. Isa ka lang na nagkapamasahe sa babae. At nagkapakamayaman ka pa rito. Mahina talaga tiyan ko mula bata pa. Noong bata pa ako, kumakain ako sa yaman ng lolo ko. Ngayon, kumakain na ako sa yaman ni Mutsue. Bakit? May magagawa ka? Tama. Gusto ko nga yung mga lalaking pang-asa. Aoyang Mutsu. Huwag kang bastos. Hey, sa isang utos ko lang, mawawalan ka ng takbuhan dito sa Haicheng. Ang galing naman ng boses mo, para kay Mutsue. Mawalan ng takbuhan dito sa Haicheng. Nakakatawa naman. Hinahanap mo ang kamatayan. Lakas ng loob ng batang to, no? Malalaman natin kung hanggang kailan. Magkatagal ang tapang mo. Hindi mo alam. Ang lakas ng pamilya Li. Tapang mo pa akong salakayin. Grabe, ang lakas ng ulo mo. Pamilya Li, nga? Mga nagbebenta lang ng lupa. Kaya lang kayo humaharap. Pamilya Li, di ba? Matigas ang dila mo. Ipakikita ko sa'yo. Ang ibig sabihin, Ang tunay na pagsisisi. Hahaha. kung tama ang naalala ko, ang pamilya nyo ay mga alipin lang naman ng pinakamalakas. Sa pamilya Liu, di ba? Kaya, may problema ba? Akala mo ba dahil Liu ang apelyido mo, kabilang ka na sa kanila? TC.
Ang kalokohan. Nga. Ako nga yun. Hahaha. Grabe, nakakatawa mo. Kung ikaw nga ang tagapagmana ng pamilya Liu, ang uya, ako pa naman ang tunay na hipe ng pamilya Liu. Hahaha. Grabe, ang sakit ng tiyan ko sa tawa. Kung ikaw ang young master ng Liu, ako pa naman ang pinuno ng pamilya Liu. Seryoso, sabihin mo kay Lolo, nakasama ko si Aoyang Mutsue. Ang market share ng pamilya Li sa Haicheng ngayong taon, dahil sa anak niyang prinsip, ay bumaba ng 30%. Ang 30% ng market share ng pamilya Li ay daan bilyon sa halaga. Sige, ipaliwanag mo kung paano yan nangyari. Hello, pa. Galit ang kapal ng mukha mo. Anong ginawa mo kay young master ng pamilya Liu? Bumalik ka at humingi ng tawad. Alam mo ba na ang market share natin ngayong taon ay bumaba ng 30%? Ano? May pagmamayabang, paniniwala ka na ba? Ikaw nga ang young master ng Liu. Banta, mula ngayon, lumayo ka kay Aoyang Mutsue. Huwag mong kalimutan na sino ang nagbigay ng pagkakataon sa pamilya Li. Banta, mula ngayon, lumayo ka kay Aoyang Mutsue. Huwag mong kalimutan na sino ang nagbigay ng pagkakataon sa pamilya Li. So ang pamilya Li pala. Mga alipin lang ang pamilya niyo. Ang tatay niya dati ay, ang pero ni lolo ko, ang kanyang tagapamahala. Magaling naman siya sa negosyo. Pinayagan ko pa nga siyang magtayo ng sarili. Ngunit hindi ko alam paano, sa anak niya, ay naging ganito kabigo. Tama nga, ipapalit ko ang kalahati ng ari-arian ko sa Haicheng, kapalit ng Long Wushan. Liu. Hanggang ngayon, takbo ka pa rin ba? Magsimulang maglakad papasok ang trabaho. Parehong pasabog pa rin ang ugali mo. Agad-agad magagalit. Lu Weiwei, pakalmahin mo muna ang mga kamag-anak. Lalapit ako sandali. Hindi mo ba sinabi na, ang pagkapit sa batang si Aoyang Mutsu, galing daw siya sa bundok, simpleng tao lang, walang politika, walang background. Lahat ito dahil sa'yo. Ako naman, halos nawala na ang lahat ko. Talagang dahil sa'yo. Naiipit ka ba? Dahil naloko ka ng binatang yan. Wala siyang ambisyon, siya lang ay kumakain sa pamamagitan ng babae. Galit, umalis ka dyan. Mawala ka sa harap ko. Lumayo ka ng malayo. Alis. Konting kulang na lang. Boss Feng, sino ulit ang pumalo sa iyo? Yung duwag na si Sir Lee. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Liu Yu. Para siyang takot na takot. Ano na ang gagawin natin? Ano pa ba magagawa natin? Mabuti pang mamatay na lang. Ikaw, dali, gawin mo na ngayon. Bantayan mo sila ng maigi. Si Lu Weiwei at si Aoyang Mutsu. Hindi ako maniniwala na hindi ko kayang tapakan si Liu Yu. Sage, Tara. Lu Weiwei. Ikaw na maliit na hayop, lumabas ka dyan. Kung hindi lang naging modelo ang anak ko, sa ilalim mo, hindi sana siya magkaganyan. Ngayong araw, ayoko na buhayin ang sarili ko. Lu Weiwei, ikaw na mapang-abusong babae. Inayos mo ang anak ko ng ganito. Ibalik mo ang kanyang dangal. Ibalik mo ang normal na anak ko. Tita, wag muna kayong magmadali. Tinawagan na namin ang City Security Bureau. Kaya huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin nilang lalimahin ang investigasyon. Ay, City Security Bureau. Ay naku, ano ba yan? Tinawagan mo ang City Security Bureau. Akala mo tapos na ang usapan nun? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ng 2 milyon ngayon, hindi ako aalis. 2 milyon. Ete, hindi ba't ninanakaw mo kami? Nanakaw. Kayo nga. Kayo mga may-ari. Kayo ang nag-ayos na hindi maayos. Kaya napasama ang anak ko. Ganyan ang nangyari sa kanya. Hay naku. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Hindi na ako mabubuhay ngayon. Jia. Tawagan mo agad ang City Security Bureau. At tanungin mo rin ang abogado. Ano ang dapat gawin natin? Osya. Ikaw, maliit na hayop. Ginawa mong ganyan ang anak ko. Tapos politika ka pa, mag-report pa. Kung akuhin mo ang kapatid ko, abusuhin kita. Pinakahuli ng gwardiya siya. Galit, sinuntok kita, tarantado. Kung hindi dahil sa anak ko, na nagtatrabaho sa kumpanya ninyo, hindi siya makakaharap ng ganyang gago na lalaki. Hindi sana nangyari ito ngayon. Personal na kilos yon ng anak ninyo. Bakit kayo pa ang mag-aastas dito sa kumpanya namin? Nagbabanta. Kung hindi ninyo ayusin ngayon, pagtatapakin ko pa kayo. Oh, tita, ikaw nananakit ulit ng tao at gumagawa ng eksena para kumita. Medyo sobra na to, hindi ba? Saan nanggaling yang ligaw na binata? Pakakawalan mo na siya ngayon din. Tita, hindi ka ba nagdala ng salamin nang lumabas? Di mo ba nakikita sa paligid mo na napapalibutan ito ng mga CCTV? Ang anak ko, na naging ganito ngayon, iyon ba ay totoo? Na nagtatrabaho siya sa kumpanya ninyo at nakasalamuha ang lalaking iyon, iyon din ba ay totoo? Sed, ayusin ko muna ang anak ninyo ngayon din. Tingnan natin ang sasabihin ng anak ninyo, tapos kukonsintihin natin to. Tungkol sa pananakit ninyo, baka lang nagulantang siya at na-stress lang. Tumigil ka na. Ang haba naman ng karayom na yan. Inutusok sa katawan ng anak kong babae. Ikaw ba'y papatay? O nagliligtas? Sa wakas, tahimik na. Kayang-kaya ba talaga si Liu Yu? Huwag kang mag-alala. Si tatay ba hindi ba siya ang gumaling? Ginong Liu. Anong nangyayari sa nanay ko?
Masakit. Bitawan mo na ang nanay ko. Ginong Lu, sino siya? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Su King. Pumasok ang nanay mo sa kumpanya at nagwala. Sinasabing ginahasa ka raw. Kaya daw nagulo ang isip niya. Hinahabol kami ng kompensasyon. Mama, tigil na tayo diyan. Lahat to dahil sa akin. Hindi ako sumunod sa patakaran kumpanya. Bakit mo gawing problema ang sarili mo? Pambili ng bahay at tasal ng kapatid mo. Ano na ngayon? Ina, tigilan mo na ang sabi-sabi. Kung hindi dahil dito, hindi ko sana ibenta ang sarili ko. Ang unang beses ko ibinenta ko sa boss na yon, hindi lang niya binayaran ako. Tapos tumakas pa siya. Hindi ko na alam ang gagawin. Narinig mo na yan. Ang kumasama sa anak mo. Sa simula pa, ikaw mismo yun. King. Bilang kumpanya, hindi kami magbibigay ng bayad. Pero sa personal kong parte, bibigyan kita ng 100,000. Dalhin mo ang nanay mo, alis na kayo. Sa susunod, isipin mo muna ang sarili mo. Tanga mong babae. Ipapagkakawala mo ang anak ko. Kung tatanggalin mo siya sa trabaho, paano ang gastusin sa kasal ng anak ko? Saan kukuha ng pambili ng bahay? Hindi mo pwedeng ipagkakawala ang anak ko. Bas, pasensya na po sa amin. Madali, dalhin mo na ang nanay mo pa uwi. Pagod na tayo ng buong umaga. Kumain tayo. Tara, Hello, Feng Zifan, may magandang plano ako. Seg, Feng Zifan. Ako na bahala mag-lure kay Liu Yu palabas. mabilis kang magpaalam kay Aoyang Mutsue Sabihin mo pumunta agad dito. Para maabutan natin sila ng sabay. at mapuksa ang lahat. Nay, hindi pa ito sapat. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Tingnan mo, Bunso, wala nang pera ang ete ko. meron ako rito. Pero kailangan mo akong tulungan. Kung may mangyari sa company, pag may nagkasakit o nasaktan, hanapin ninyo ako. Kayang-kaya kong pagalingin sila. Huli ka na ngayon. Napalo ang ate ko nang walang kwenta. Ma'am, Huwag mong sabihing mabuti na may babae. Na nasa tabi mo, maganda yon. Pervertido. Maghinay kayo, nakakaapek ko na ito, ha? Nanito pa ako. Sinong nagsalita? Okay na. Jia, Liu Yu. Tumigil na kayo dalawa. Marami ang nanonood dito. Kain kayo ng maayos. Ang pervertido, puro lang siyang pang-aapi sa akin. Hindi pa nga yun papunta sa office. Dito kasi hindi yon. Sabi ko nga, maniniwala ka ba na dumaan ako para kumain? Ang kapal ng mukha mo, walang hiya ka. Si Liu Yu, ang gusto niya ay ang ate ko. Anong pakialam mo dito? Gusto niya ang ate mo. Siya ang nakatalagang mapapangasawa ko. Kahit mahal niya ang ate mo, pag nakapasok ako sa bahay, ako pa rin ang may bahay. Kahit mahal niya ang ate mo, pag nakapasok ako sa bahay, ako pa rin ang may bahay. ikaw. Anong ikaw? Ganyan ang ugali mo. Wala ka ng tsansang makapasok. Liu Yu, magsalita ka naman. Pinili mo ang at ko. Pinili mo pa itong masamang babae na to. Mukhang pasyente ko ito. Kailangan siguro ng follow-up. Kailangan kong silipin. 3 babae, 1 eksena. Mas maganda pa rin ang Long Wushan. Bakit ka tumatakbo? May sakit ka ba? Halika, sukuin ko ang pulso mo. Ayos ka na pala. Anong nangyayari talaga? May nagbigay sa nanay ko ng 500,000. Pinadala ako para hilahin ka rito. Tapos tumakas sila. Ay, tapos na. Ako na. Sasabihin ko sa'yo, kung babae ko iyon, at may mangyari man sa kanya, sasama kayo ni nanay mo. Tara, dalhin mo ako sa nanay mo. Ma, tigilan mo na yang pagkilig. Bitawan mo ang anak ko. Sasabihin ko sa'yo, wala ditong CCTV. Kung may mangyari, walang makakapagsabi ng tama. Sabihin mo, sino nagbigay sa'yo ng pera para idala ang anak ko palabas? Anong pera yun? Hindi ko alam. Ang anak ko, humahanap sa'yo. Dahil sinaktan mo siya. Masakit ang ulo ng anak ko. Kung hindi sa'yo, kanino pa? Talaga ba? Ayaw mong magsabi, no? Ipipilit kong magsabi ka. Saj, Sasabihin ko na. Liu Yu, bakit ka nandito? Liu Yu, tinanggal ko na lahat ng kontak ng iyong madam. Tinanggal ko na lahat ng kontak niya. Tumahimik ka. Ibigay mo sa akin ang kontak ni Feng Zifan. Ibigay mo ang kontak ni Feng Zifan. Ibigay mo sa akin ang kontak ni Feng Zifan. Ibigay mo ang kontak ni Feng Zifan. Oh. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ba sapat ang natutunan mo noong nakaraan? Liu Yu, linawin mo to. Kayo 3 babae. Nasa kamay ko kayong lahat. Ibaba mo ang tindig mo. Konti lang. Sabihin mo, saan ba kita hahanapin? Diretso. Sa abandonadong gusali sa subur. Maghihintay ako ng 1 oras. Ginoong Liu. Ipaalam ba namin kay Amang? Dito na nagtatapos ang bagay na ito para sa'yo. Kung malalaman ni Amang, alam mo na ang kaparusahan. Opo, Ginoong Liu. Naiintindihan ko na. Ibigay mo sa akin. Yung si Liu Yu, inuutusan ko siya. Kaya siya na may kumakain lang. Walang ganoong libreng bagay sa mundong ito.
Feng Zifan, sa tingin mo ang dalawang babaeng to, pareho lang bang taas at hugis nila? Ang galing ninyo lahat. Para makita ko na lang. Sige, hahaha. Laruan daw. Kakabaligtad pa lang ng laro. Anong balak mo? Kung hihipo ako ng ibang babae, di ba may reklamo ka? Huwag kayong matakot sa amin. Tinanggap lang namin ang imbitasyon mo. Era ba ang hanap mo? Mayroon kami. Sabihin mo kung magkano. Pa. Kailangan ba ng pamilya Feng ang mga barya-barya nyo? Ha? Kung may sisihin kayo, sisihin nyo ang freeloader na si Liu Yu. Hindi ako titigil hanggang sa mamatay siya. Di ba kayo ang gusto niya? Sig, kaya ngayong araw, wawasakin ko kayo. Ha? Feng, sumusunod ba kayo? Nandito kami sa loob ng 10 minuto. Feng Sifan, ako ang gusto mo, di ba? Nandito ako, wag mo silang galawin. Harapin mo lang ako. Ama nga. Kung nakipagsama ka na sa akin noon, hindi sana tayo nakakaranas nito. Ha? Feng Sifan, di ba ay nawalan ka na ng power dahil kay Liu Yu? Makakaya mo pa ba? Dahil sa iyong pagtataksil. Feng Sifan, di ba ay nawalan ka na ng power dahil kay Liu Yu? Makakaya mo pa ba? Dahil sa iyong pagtataksil. Tapat ako sa iyo. Pero ikaw, kailan mo ba ako nare-respeto? Tis? Feng Sifan, tignan mo yung sarili mo. Marumi ka. Ako raw yung marumi. Kung gayon, yung mga babaeng hinawakan ko, sino pa yung malinis sa kanila? Dito, hinawakan ko na lahat. Akala mo ba si Liu Yu? Gusto ka pa? Feng Zifan, ilayo yung mga kamay mo. Sage, sabihin mo, nandito na ako. Ano ang kailangan para mapalaya sila? Lahat to dahil sa'yo. Napahamak kami. Mas mabuti pa na mamatay, habang ikaw, nag-enjoy sa mga babae. Idadamdamin mo yan, kasing sakit ng nararamdaman ko. Kain mo to, palalayain ko ang isang babae. Liu Yu, huwag kang kakain. Hindi pa kami kasal. Bawal kang kumain. Ang mga lalaki lang ang nag-uusa. Tahimik ka. Feng Zifan, palayain mo sila. Sag, Lumabas ka muna. Hinihintay ka ni Sixu Feng sa labas. Sage, sabihin mo na, ano pa ang gagawin ko? ibalik ang para sa atin, na pag-ari ng dalawang lalaki. Ibalik ninyo sa akin. Sage. Sino muna sa inyo? Scar, ikaw muna. Nandoon pa ang dalawang babae. Itong lalaki na to, hindi siya makakagawa ng anuman. Umalis. Dali, unta na. Bumalik na si Feng Zifan. Ako na ang susunod. Kuya, andito na ako. Kontrolin si Scar at iligtas ang iyong hipag. Dali. Liu Yu, laso ng kinain mo. Hindi ka nakatagal. Mamamatay ka. Mamatay tayong pareho. Sasabihin ko sa'yo, yung lason na tableta. Noong bata pa ako, ginagamit ko na yan bilang gamot. Sabi ng lolo ko, huwag maging masama ang loob, at huwag gumawa ng masama. Kung ginawa mo na, nararapat kang pagparusahan. Mula ngayon, isasilyo ko ang iyong mga acupoints. Hindi ka na makakarinig o makakakita, at hindi ka na makapagsalita. Lolo Liu, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Itinutulak mo lang akong paantay ba? Tama ka, nagkamali ka nga. Ang pagkakamali mo, hinawakan mo ang maling tao. Iiwan ko sa'yo ang mga mata at tenga mo. Ambon mo na ang amo mo at umalis kayo. Talon kayo palabas. Kuya, Magaling ginawa nyo. Liu. Kanina sinabing ililigtas mo ang asawa ni Kuya. Sino ba ang sinasabi mong ililigtas mo, kami o siya? Sino ang asawa ni Kuya? kuya, may ginagawa pa ako sa kumpanya. Uwi na muna ako. Hoy, hoy, hoy. Gusto ko ring maging asawa ni Kuya. Anong sinabing kalokohan sa'yo ng gago na yan? Sabi niya, hahayaan lang niya kami kung makakapag-aral ang lahat ng bata. Kailangan makapasok sa school para bumalik daw. Eka, tumakas na ulit yung gago na yan. Buhay siya, tao ni Ouyang Mukso siya. Patay siya, multo ni Ouyang Mukso siya. Kukuhain ko siya pabalik tiyak yan. CJ, sino ang unang makahanap kay Liu Yu ngayon? Ang may-ari ni Liu Yu, sinong kampo? Eka, napagkasunduan na. Isama ninyo ako. Sa wakas, tahimik na.